Ako nga pala si Topper. 26 na taon natambay sa kanto kapag weekend at certified marites ng barangay. Simple lang naman yung gusto ko sa buhay. Kape sa umaga, tahimik na gabi, at konting chismis kapag tanghali. Pero lahat nagbago nang dumating sa tapat ng bahay namin ang isang lalaking parang galing sa commercial ng sabon. Maputi, mabango, at mukhang may sariling aircon sa katawan. Si Nelson, yung bagong lipat sa kabilang bahay. Una ko siyang nakita habang may buhat-buhat na aparador. Seryoso yung muka, pawis na pawis. Pero hindi ko alam kung pawis ba talaga o glowy lang talaga siya by default. Ang una ko nasabi, grabe. Kung lahat ng lipat bahay ganito kagwapo, papalipat-lipat na lang ako ng tirahan araw-araw. Pero syempre sa isip ko lang yun. Sa labas kunwari busy ako sa pagdidilig ng halaman. Kahit cactus lang naman talaga yung tanim ko. Uy, pare! Tubig na naman! Sigaw ni Nelson. Napalingon ako. Sabay abot ng hose ko. At sa unang patak ng tubig, doon na nagsimulang hindi inaasahang kwento. Kasi habang nagbubuhos ako, bigla siyang ngumiti. Yung ngiting parang may kasamang kuryente. At sa loob-loob ko, sabi ko, Topper, huwag kang bibigay, straight yan. Pero ayun nga, kinabukasan, nakasabay ko siyang bumili ng pandesal at kinabukasan ulit, sabay kaming naglabas sa poso hanggang sa isang araw, sabay na rin kaming nagkakape sa tapat ng bahay. At habang hawak ko yung mug, napatingin ako sa kanya. Tapos sabi ko, alam mo Nelson, parang may pattern ka ah. At ang sagot niya, anong pattern? Kasi kung kailan ako lalabas ng bahay, saka ka din lumalabas. Ngumiti lang siya. Yung ngiti niya, ewan ko, parang may lihim. At doon ako kinabahan. Hindi ko alam kung tama bang kabahan o kiligin. Kasi sa unang pagkakataon, may kakaiba akong naramdaman. Yung tipong hindi ko alam kung hangin lang ba o kung puso ko na yung kumakabog. Pero sa dulo ng araw, isa lang ang malinaw sa akin. Simula nung makilala ko si Nelson, parang biglang naging mas makulay ang umaga ko. At kung may isang bagay akong natutunan sa first week naming magkapitbahay, minsan, yung taong ayaw mong makasabay, siya pala yung magiging dahilan kung bakit ka laging gustong lumabas ng bahay. Simula nung lumipat si Nelson sa tapat ng bahay namin, parang nagbago na yung routine ko. Dati 9:00 ako nagigising. Ngayon, 6:00 pa lang ng umaga gising na ako. Nakatambay na sa harap ng bahay, hawak ang tasa ng kape, kunwari chill. Pero ang totoo, hinihintay ko lang kung lalabas na siya. At hindi ako nabigo. Good morning, Topper! Ayun na siya si Nelson. Nakasando, pawis, may bit-bit na pandesal at 2 kape. Uy, ang aga mo ah. Sabi ko, napilit kalmado. Kasi gusto kong sabayan ka mag-almusal eh. Napatingin ako sa kanya tapos natawa ako. Ha? Bakit ako? At ang sagot naman niya, kasi ikaw lang naman yung palaging gising sa oras na to, tsaka mas masarap magkape kapag may kasabay. At ayun na naman yung kilig na pilit kong pinipigilan pero ayaw tumigil. So, ayun, sa unang pagkakataon, sabay kaming nagkape, tahimik lang sa umpisa. Maririnig mo lang yung huni ng mga ibon at lagok ng kape. Pero ako,
hindi matahimik ang utak ko. Grabe ang bango niya kahit bagong gising. Grabe ang lapit niya. Grabe, parang gusto kong mapuno ng pandesal itong buhay ko. Bigla siyang nagsalita. Topper, may gusto akong itanong. Wika niya. Ha? Ano yun? Wika ko naman. May jowa ka na ba? Bumulwak yung kape sa ilong ko. Literal. Grabe, nakakahiya. At ang sabi ko, ha? Wala. Grabe. Grabe ka magtanong, parang ang bigat sa umaga. Wika ako. At ito, tumawa siya. Yung tawa niyang parang may halong lambing at pilyo. At ang sabi niya, curious lang ako. Wala lang, baka sakaling, wika niya. At ang sagot ko, baka sakaling ano? Baka sakaling pwede ako. At doon ako natigilan. Di ko alam kung nagbibiro siya o seryoso, pero sa tingin niya, parang may totoo. At sa loob ko, may kumislap. Yung kilig na parang ayaw mo nang mawala. Mula noon, naging routine na namin ang mag-almusal ng magkasabay. Kape, pandesal at konting kilig sa umaga. Hanggang sa hindi na rin napansin. Hinahanap-hanap ko na talaga siya. Kasi minsan may mga taong darating na hindi mo alam kung bakit. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang nagiging bahagi na sila ng bawat hinga mo. Simula ng umagang yon, araw-araw na kaming magkasabay ni Nelson magkape. Tapos minsan sabay din kaming bumibili ng ulam sa karinderya ni Aling Mila. At minsan sabay manood ng TV sa bahay nila. Kunwari nanonood lang ng news, pero ang totoo, sabay kaming tahimik na ninanamnam ang presensya ng isa't isa. Hanggang sa isang hapon, sabi niya, Topper, sumama ka naman sa mall. May bibilihin lang ako. Ha? Sa mall? Mainit, traffic, tapos wala naman akong pambili. Sagot ko. At eto, ngumiti siya. Ako bahala, libre kita ng milk tea. At ayun na nga, yung magic word, milk tea, kilig, at Nelson. Sino ba naman tatanggi? Pagdating namin sa mall, parang ako yung probinsyanong unang beses nakakita ng escalator. Uy, Nelson, baka madulas ako dito Wika ko. Hindi, sige lang. Hawakan mo lang yung rail. At ito, sumakay kami. Pero pag-apa ko, biglang nag-vibrate yung cellphone ko. Napatingin ako. At sa sobrang gulat ko, muntik na ako matumba. Biglang hinawakan ni Nelson yung kamay ko. Mahigpit, mainit, at parang may kuryente. Topper, dahan-dahan ka naman. At ito, napatingin ako sa kanya. At ayun, yung mga mata niya, parang may sinasabi. Sorry. Sabi ko, pilit na nagbibiro. Akala ko kasi may lindol. At ito, ngumiti naman siya. Tanga, ako lang yun. Sa loob-loob ko, Nelson, huwag kang ganyan, marupok ako. Ay nako, habang naglalakad kami, hindi niya na binitiwan yung kamay ko. Naisip ko na baka nakalimutan lang niya. Pero nung subukan kong bitawan, mas hinigpitan pa niya. Teka Nelson, baka may makakita. Ano ngayon? Wala naman tayong tinatago, diba? Wika niya. Tahimik ako. At sa loob ng mall na puno ng tao, parang kami lang dalawang nilalang ang naglalakad ng may hawak na sikreto. Sikretong pareho naming nararamdaman pero pareho ring hindi masabi. Pagawin namin, nagpaalam siya. Salamat sa pagpunta, Topper. Salamat din. Salamat sa milk tea, sabi ko.
At eto ngumiti siya at sabi naman niya, Topper, next time, di na aksidente yung hawak ko ha. At ayun, naiwan ako nakatayo, hawak yung baso ng milk tea pero hindi yung tamis ng inumin ng tumatatak sa akin. Kundi yung init ng kamay niyang ayaw ko nang bitiwan. Simula nung araw na hinawakan niya yung kamay ko sa mall, parang may nagbago na talaga sa pagitan namin ni Nelson. Mas naging madalas yung tambay, mas mahaba yung usapan, at mas malapit. Sobra na nga minsan kasi kahit wala kaming ginagawa, basta magkatabi lang kami, parang sapat na. Isang gabi nasa bahay niya ako. Nanood kami ng pelikula, yung luma, One More Chance. Sabi ko pa nga, naku Nelson, huwag ka masyadong maniwala sa mga linyang yan. Fiction lang yan. Wika ako, tas ngumiti lang siya. Sabi naman niya, kung minsan yung mga fiction nagiging totoo naman. At ayun na naman, may kuryente na naman sa dibdib ko. Habang tumatagal, parang nagiging natural na lang yung mga banat niya. Isang gabi habang nagluluto siya ng pansit canton, sabi niya, Topper, huwag kang alis sa tabi ko ha. Bakit? Baka masunog yung pansit canton. Wika ko. Hindi, baka kasi masunog yung puso ko pag nawala ka. Ayun, muntik ko nang isobsob yung sarili ko sa kaldero sa sobrang kilig. Hanggang isang araw bigla niyang naisipan na mag-vlog prank. Gawa tayo ng prank, Topper. Kunwari, aamin ako ng feelings ko sa'yo. Tingnan natin yung reaction ng mga tao. Wika niya. Sabi ko naman, loko ka. Baka isipin ng mga kapitbahay, totoo yan. At eto tumawa lang siya. Sabi pa niya, di mas masaya. Ayun. Pinaandar niya yung cellphone tapos nag-acting na kami. Seryoso siya, diretso sa camera. Topper, gusto ko lang sabihin na mahal kita. Siyempre sanay naman ako sa mga ganitong trip niya. Nagkunwari akong nahihiya. Sabi ko, loko ka talaga Nelson. Hindi ka marunong mag-prank. Pero nung napatingin ako sa kanya, hindi na siya tumatawa. Yung mga mata niya seryoso. Yung ngiti niya nawawala. Topper, hindi na to prank. Naging tahimik. Narinig ko lang yung tik-tak ng wall clock sa pintig ng dibdib ko. Ha? Sabi ko, pilit na nagbibiro pa rin. Pero ang sagot niya, totoo, matagal ko nang gustong sabihin pero hindi ko alam kung paano. Kaya ginamit ko na lang tong prank na to. Hindi ako nakasagot. Yung mga salitang inaasahan kong marinig lang sa biro, totoo na pala. At sa gitna ng lahat ng kabog at kaba, bigla akong ngumiti. Nelson, kung prank lang to, sana huwag mo nang itigil. At ngumiti siya tapos mahina niyang sabi, hindi ko na kayang itigil to, Topper. At ayun, sa gabing yun, natapos ang isang prank, pero nagsimula ang isang totoong pagmamahalan. Pagkatapos ng gabing prank na nauwi sa totoo, hindi ko na alam kung paano ko haharapin si Nelson kinabukasan. Nakakailang pero nakakakilig. Parang gusto kong magtago sa kumot buong araw pero gusto ko rin siyang makita agad. Alas 7 ng umaga, may kumakatok sa gate. Topper, gising ka na ba? Siyempre, ako yun.
Sabog pa yung buho ko, nakaboxer lang. At sumilip ako sa bintana. Bakit? May dala akong almusal para sa boyfriend ko. At ayun na nga, boyfriend daw. Lumabas ako, pilit kalmado. Tapos sabi ko, "Uy, Nelson, baka marinig ka ng kapitbahay." At ang sagot niya, ano ngayon? Sila nga, naririnig ko gabi-gabi nag-aaway. Tayo, masaya tayo. Di ko alam kung matatawa ako o kikiligin, pero nung iniabot niya yung breakfast sa tray, hotdog, itlog at kape, parang gusto ko na lang maniwala. Simula noon, araw-araw kaming magkasama. Pag uwi ko sa trabaho, nandun siya, naghihintay sa tapat ng bahay. Minsan magluluto siya ng adobo. Minsan ako naman. Kahit pa sinasabi niyang, "Topper, wag mo nang subukang magluto. Baka matroma yung kawali." Tawa lang kami palagi. Hindi kami perpekto, pero parang ang gaan ng lahat. Hindi na kailangan sabihin araw-araw na mahal kita kasi nararamdaman ko sa bawat simpleng bagay. Kapag tinatamad ako, siya yung bubuhat sa mood ko. Kapag siya naman yung stress, ako yung tagapakinig. At minsan tahimik lang kami. Pero yung katahimikan, puno ng kasiguraduhan. Isang gabi, naglalakad kami pauwi galing tindahan. Tahimik hanggang sa bigla siyang nagsalita. "Topper, sure ka ba talaga sa akin?" Napatingin ako sa kanya. "Anong tanong yan?" Siyempre. Kasi minsan iniisip ko, baka hindi mo kaya yung ganitong setup. Baka mapagod ka. Ngumiti ako. Sabi ko, "Nelson, baka nakakalimutan mo. Ako yung unang nagtabig ng hose. Ng hose mo noon. Simula pa lang. Nabasa na ako ng pagmamahal mo." Tumawa siya at sabay niyang hinawakan ulit yung kamay ko katulad ng una naming pagkikita. Pero ngayon, walang kaba, walang pagdududa, puro panatag. "Topper, endless love na to ha. Kasi ikaw yung simula na ayaw kong matapos." At doon ko na-realize, ang endless love, hindi pala laging drama o luha. Minsan ito yung araw-araw mong tawa, yung simpleng pandesal sa umaga, at yung taong kahit hindi mo hinahanap, dumating sa tamang oras. Sabi nila, hindi mo malalaman kung gaano kaswerte hanggat hindi mo natatagpuan yung taong pipiliin ka nakasama araw-araw. Si Nelson, hindi ko hiniling pero dumating siya. At mula noon araw-araw, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, siya na yun. Yung dulo ng lahat ng paghihintay. Pagkatapos ng lahat ng asaran, tawanan at kilig, dumating din kami sa puntong, "Nelson, sigurado ka pa talaga dito?" Ngumiti siya. Tapos sabi niya, "Oo, para saan pa yung pagod kong pagkakape sa tapat mo araw-araw kung hindi naman kita makakasama gabi-gabi." At ayun na nga, lumipat ako sa bahay niya. First time kong tumira sa isang bubong na may kasamang pag-ibig. Pero syempre, kasama rin yung toothbrush war, blanket war, at kung ano-anong maliliit na gulo na parang
pang sitcom. Unang gabi namin, excited ako. Pero nung natulog na, bigla akong nagising sa lamig. Pagtingin ko, si Nelson nakabalot ng kumot. Ako wala. Nelson, ang lamig. Kasi ang likod mo matulog eh. Para kang electric fan. Ha? Electric fan? Obo, gusto mo bang maging aircon ka sa labas? Tawanan kami hanggang madaling araw. At sa tawa namin yun, napagtanto kong ito pala yung masarap na relasyon na totoo. Hindi puro kilig, may asaran, may lambingan. Pero laging may halong pagmamahal. Kinabukasan, nagluto siya ng almusal. Uy, Nelson, yan ba yung tinatawag mong breakfast in bed? Hindi. Breakfast after bed. Ha? Tapos ngumiti siya. Wala lang, gusto ko lang pakinggan kung paano ka kikiligin. At ayun, effective. Halos may ibog ako yung kape ko sa kilig. Habang tumatagal, naging routine na namin yung magkasamang gumising, magluto, manood ng TV, at magharutan bago matulog. Hindi glamorous, hindi perfect, pero totoo. Minsan, nag-aaway kami kung sino yung maghuhugas ng pinggan. Minsan kung sino yung lalabas para bumili ng suka. Pero sa dulo ng bawat araw, lagi kami magkatabi. Pagod man pero masaya. Isang gabi habang naghuhugas ako ng plato, bigla siyang yumakap mula sa likod ko. Topper, salamat ah. Para saan? Para sa pagtitiis sa kalat ko, sa mga sabaw kong banat, at sa pagmamahal ko. Napangiti ako. Sabi ko, wala yun kasi mas sabaw ako sa'yo. Tumawa siya. Tapos sabi niya, buti na lang. Kasi kung hindi, baka hindi mo rin maramdaman kung gaano ako kaswerte na ikaw yung kasama ko. At sa gitna ng simpleng bahay, halakhakan, at abot langit na lambingan. Napatunayan ko, hindi mo kailangan magkaroon ng marangyang buhay para maramdaman na kompleto ka. Minsan sapat na yung isang bahay at isang Nelson. Matapos ang ilang buwang magkasama sa isang bubong, isang umaga bigla siyang sumigaw mula sa kusina. Topper, mag-empake ka. Napalingon ako. Hawak ko pa yung tinapay. Ha? Bakit may sunog? Tumawa siya. Tapos sabi niya, hindi, magbabakasyon tayo. Uy, Nelson, may trabaho ako. Weekend lang naman. Sagot ko lahat. Pamasahe, pagkain at kwarto. Saan tayo pupunta? Ngumiti siya ng pilyo. Basta, romantic, promise, hindi mo makakalimutan. Pagdating namin sa bus, doon ko nalaman, Baguio pala. Sabi ko, Nelson, niloloko mo ba ako? Wala akong dalang jacket. At eto, ngumiti siya, sabi naman niya, di sa tabi ko na lang ikaw sumiksik. Ayun na naman, yung banat niyang nakakainit kahit sa Baguio. Pagdating sa cabin, malamig, mahangin at sobrang tahimik. Tapos kaming dalawa lang. Sabi ko, parang horror movie to ba? At ang sagot niya, kung horror man to, ako yung multong ayaw kang iwan. At ayun, natapos yung gabi sa tawanan, lambingan, at ramen sa tabi ng bintana habang umuulan. Tahimik lang kami pero yung mga mata namin nag-uusap na. Kinabukasan, naglakad kami sa Burnham Park
Habang nagpepedal ng boat, sabi niya, "Alam mo, Topper, ang sarap nung ganito. Nang ano, nang wala kang iniisip, basta kasama mo yung taong gusto mong makasama." At eto, napangiti ako. Sino ba yun? Ngumiti siya na nakatingin sa akin. Alam mo naman siguro kung sino yun. At sa gitna ng katahimikan habang umiikot lang yung bangka sa gitna ng lawa, bigla niyang hinawakan ulit yung kamay ko. Mahigpit, parang ayaw ng pakawalan. "Topper, sigurado ka ba sa akin?" Tanong niya. Sagot ko naman, "Siguradong sigurado." Bakit?" Tanong niya ulit. "Kasi kahit saan tayo pumunta, ikaw pa rin yung gusto kong katabi. Kaya ito, pagbalik namin sa cabin, sabay kaming humiga sa kama. Pagod sa biyahe pero puno ng ngiti. Tapos sabi niya, 'Topper, promise mo sa akin na kahit anong mangyari, hindi ka aalis.' Bakit naman ako aalis? Ewan ko. Baka kasi sa sobrang saya ko, baka may takot din akong mawala ka." Hinawakan ko yung mukha niya at mahina akong sinabi, "Nelson, kung may mawawala man, hindi ako yun. Kasi sa'yo ko nahanap yung tahanan ko." At sa gabing yun, habang naririnig namin ang ulan sa labas, napatunayan ko, minsan hindi mo kailangang hanapin yung perpektong tao. Kailangan mo lang ng taong marunong magpatibok ng puso mo kahit walang dahilan. Pagbalik namin mula sa Baguio, parang mas naging matatag kami ni Nelson. Mas kilala ko na siya. Kung paano siya uminom ng kape, kung gaano siya antukin, kung gaano siya kalambing kapag gabi. At alam ko rin kung paano siya manahimik kapag may iniisip. Kung paano siya tumitig kapag gusto niyang sabihing, "Mahal kita," ng hindi binibigkas. Simpleng buhay lang kami. Pero sa araw-araw, parang laging may dahilan parang ngumiti. Isang linggo ng hapon, tinawag niya ako. "Topper, bihis ka nga. May pupuntahan tayo." "Ha? Saan na naman to?" "Basta, trust me." At eto, sumakay kami ng motor. Humangin, lumamig, pero ramdam na ramdam ko yung init ng kamay niyang nakahawak sa akin habang nagmamaneho. Pagdating namin sa tuktok ng burol, puro ilaw ng bayan ng tanaw. Parang bituin sa lupa. "Wow, ang ganda naman dito," sabi ko. Ngumiti siya, tapos sabi niya, "Hindi pa yun yung pinakamaganda." Lumapit siya sa likod ng motor. May binunot na maliit na kahon. "Topper," wika niya. Napatingin ako, kinakabahan. Tapos sabi pa niya, "Topper, ilang buwan pa lang tayo. Pero parang ang tagal ng kilala ko yung bawat ngiti mo, bawat inis mo, bawat halakwak mo. At sa bawat oras na yun, ako yung mas napapamahal." Wika niya. Binuksan niya yung kahon. May simpleng singsing sa loob. Sabi pa niya, "Hindi ito proposal para sa kasal.
Hindi pa siguro tayo handa doon, pero gusto ko lang na marinig mo sa akin. Topper, gusto kong ikaw yung kasama ko sa lahat ng araw, sa lahat ng bagyo, sa lahat ng umaga. Wika niya. Hindi ko na napigilan yung luha ko. Seryoso siya pero ako nanginginig sa kilig. Sabi ko, Nelson, sure ka na ba dyan? Baka malate ka pa sa trabaho kapag ako yung kasama mo habang buhay. Gumiti lang siya, tapos sabi niya, di sabay tayong malate. At doon ako natawa habang umiiyak. At ang sabi ko kay Nelson, oo Nelson, tinatanggap ko. Mahina lang pero totoo, buo at wagas. Simula noon mas naging masaya na yung bahay namin. Mas madalas na yung tawa, mas makalat pero mas totoo. At tuwing tinatanong ako ng mga kapitbahay kung bakit laging may ngiti ang labi ko, ang sagot ko lang, kasi araw-araw kong kadate yung mekaniko ng puso ko. Ang pag-ibig daw may simula at may wakas. Pero minsan darating yung taong guguluhin ng lahat ng alam mo. Yung taong maririnig mo lang tumawa pero mapapatigil ang mundo mo. At kapag dumating na siya, huwag mo nang pakawalan. Kasi hindi lahat ng pagmamahal may pangalawang pagkakataon. Ako si Topper. At ito ang kwento ng isang hawak na nagsimula sa aksidente pero nauwi sa walang hanggan. Ang endless love ko. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.